Last week, may dinala sa ospital namin, 9 years old, stroke in the young. No? Tumaas ang blood pressure, medyo obese yung bata po, nag-high blood na stroke yung pasyente at the age of 9. So it could happen even in young patients. No? So always be aware of our blood pressures. Kahit wala pang sakit, sinecheck po regularly dapat ang mga blood pressure natin, bata matanda po, especially for elderly po. Nakababahala na ang patuloy na pagdami ng mga kaso ng heat-related illnesses, bunsod ng tumitinding init ng panahon sa bansa. Ayon kay Dr. Jenny Wong, isang pediatrician at medical director ng Fidel Mundo Medical Center, dumadala sa mga pasyente na itinatakbo sa kanilang ospital, kabilang ang mga bata at matatanda dahil sa heat exhaustion na nararanasan ngayon sa matinding init. Medyo alarming po, no? Na recently nakikita natin yung mga kasong ganito, ang babata pa nila. Yung stroke in the young, a patient na 9 years old, yung namatay po sa heat stroke, no, is less than 35. So these things happened, bata, matanda, mas kailangan mag-ingat po. Remember, bata, matanda, buntis, yung mga may heart conditions, yung mga diabetic patients. Sa kabila ng matinding init na panahon, hindi maiiwasan na maraming mga Pilipino ang nangangailangan na lumabas, umila, mag-commute at magtrabaho sa ilalim ng init ng araw. Subalit paalala ng ilang mga eksperto na ang simpleng pagbaliwala sa pagod at mainit na panahon ay maaaring makapagdulot ng masama sa kalusugan. From heat exhaustion, pwede siya mag-heat stroke. No? So, di ba nahilo na siya? Sabi ko, yung ibang tao biglang bumabagsak na unconscious. Pumutok pala yung ugat niya sa ulo na, sa brain. No? So, pwede siya mag-bleeding, no? Stroke with bleeding. Pwede ma-unconscious, makoma yung pasyente, pwede mamatay. So, a few days back, there's a 30-plus-year-old patient, dinala sa ER, ganun nangyari, wala na. He did not survive, no? Kasi late na siya nadala. So, kaya wag natin paabutin doon. Kaya naman paalala ng eksperto na mahalaga ang tamang pag-iingat para maiwasan ang mga sakit na maaaring makuha sa tumitinding init ng panahon. Pangunahing apektado rito ang mga bata, matatanda, buntis at mga may health condition gaya ng sakit sa puso, nakaranas na ng heart attack o stroke noong una, maging ang mga may hypertension at diabetic patients. Ilan sa palatandaan ng heat exhaustion para sa mga matatanda ay ang pag-ikot ng paningin o pagkahilo, pakiramdam ng matinding uhaw, pagpapawis ng malamig, hirap sa paghinga. Ayon kay Dr. Wong, ilan sa mahalagang first aid na dapat gawin ang pag-hydrate sa pasyente gamit ang malamig na tubig. May tinatawag ring acupressure point sa batok kung saan maaaring lagyan ng malamig na tubig, maging ang ulo upang bumaba ang presyon. Mahalaga rin ang pagkakaroon ng supot o brown bag at doon huminga ng ilang segundo para kumalma. Sakali namang mawala ng malay ang pasyente, mahalaga ang pagsasagawa ng basic life support. Sa mga bata, karaniwan na feel is nahihilo. May imahe nahihimatay. Bigla na lang sila yung tinatawag namin syncopal attacks, no? Bigla na lang sila babagsak sa school ground, sa classroom, kasi sobra na yung init, nahilo na siya sobra, hindi na niya kaya na bumagsak na siya. So same thing, sa school may clinics po tayo, may school nurse po tayo. Inirekomenda rin sa mga bata na aktibo sa sports ang paggamit ng oral rehydration solutions upang maiwasan ng dehydration. Pati babies po, yung mga babies po, wag masyado balot na balot. May dinadala sa akin minsan, doktora, may lagnat po yung anak ko, 38 po. Kasi naman nakabonet, balot na balot yung baby. Summer po. May dinadala sa ER, 40 po lagnat, pwede po mag-seizure ang pasyente, pwede mag-convulsion. So sa bata matanda to, pwede mangyari yun. Ipinapaalala rin ang palagiang pag-inom ng tubig, pagkain ng mga low-energy dense food gaya ng mga prutas, gulay, matutubig na pagkain o may sabaw. Mahigpit na paalala naman ang pag-iwas sa pag-iiwan ng pagkain ng mahigit 2 oras, lalo na ang gatas, itlog, pasta, fried rice o mga pagkain na madaling mapanis. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.